Yo! What's up guys? Panibagong video na naman tayo. Ito na naman yung video na isa sa mga ni-request ng ating mga masugid na followers at viewers ng ating mga videos, no? Bali, medyo marami-rami na rin sila nagre-request dito dahil hindi ko alam kung month o month na ba ngayon? Buwan ng matematika. So, ayan, gagawa na natin ng poster yan. Actually, last year ko pa tong ginawa tong illustration na to, no? So ngayon ko lang kukulayan kasi syempre ngayon lang tayo nagka-time at sinipag gumawa ng mga poster content. So bali itong poster na to ay revival lang ng mga ginawa kong poster since nung ako ay nasa elementary days, at itong poster na to ay medyo umabot ng regional level, no? Kaya ni-revive ko lang siya. So bali papakita ko lang yung idea na ginamit ko noon nung nasa elementary days pa ako. Ginamit ko to noon. So ayan, makikita nyo naman ang tema nito ay about sa month. Bali, hindi ko nga pala matandaan kung ano yung poster theme, kung ano ba yung tema na ginamit namin dito sa poster na to kasi medyo sobrang tagal-tagal na, no? Basta about math to. So ayan, ginawa na natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano nanalo tong poster na to, no? So ayan, sinimulan na kaagad natin sa pagkukulay kasi nga hindi ko na na-videoan yung pag-sketch ko nito tsaka paglalagay ng outline, no? Napakadali lang din naman ang gawin yan. Sa pag-outline, meron tayong process dyan ng pag-outline. Search nyo lang sa ating YouTube channel. Meron tayong videos. Then sa pag-apply ng kulay, meron din tayo dyan. Sa tamang pag-shading, sa tamang pag-apply ng oil pastel, meron tayong video dyan. So magpo-focus tayo dito sa poster na ginagawa natin about sa matematika. At dahil sinabi ko nga sa unang part ng video na to na ang poster na to ay nasa elementary level or primary level lang, is yung mga simbolismo at mga ginamit kong characters dito sa ating poster is tumutukoy lang o umiikot lang sa mga tinuturo sa elementary levels, no? Yung patungkol sa math, no? So wag niyong hanapin yung mga iba pang symbols o yung mga ibang ideas na makikita about sa math kasi sa elementary at primary level lang yung pinaka mismong ginamit kong mga simbolismo dito sa loob ng poster na to. So umpisahan na natin yan. Sa bandang gitna ng poster, sa bandang baba, makikita nyo na may 4 na lapis na nakaguhit. So ayan, ginawa kong animation style yung poster na to at sila yung pinaka main characters dito sa loob ng poster. Makikita nyo yung mga lapis na may mga sign na nakalagay sa mismong dibdib nila, no? So ayan, sa bandang kanan is meron yung additional sign o yung plus sign, then yung katabi niya is yung multiplication sign o yung times sign, then yung subtraction sign o yung minus sign, and yung sa division sign. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Para siyang anime yung style, no? Cartoon style. So ayan, bali yung mga lapis na yan is nakatayo sa isang platform at may nakasulat na math. So parang ini-express nila yung mathematics na masaya, no? Makikita nyo naman sa reaction nila na para silang nag-i-enjoy, at makikita nyo sa mga kamay, no? At mga simbolismo o yung mga sinyalis na kamay nila na parang nag-i-enjoy sila sa pag-aaral ng math. So next is yung sa bandang baba is may makikita kayong mga shapes. Kasama yan tulad ng cubes, stars, yung circle, yung rectangle. Kasama yan sa pinag-aaralan sa primary levels. Dumako tayo sa pinakataas na part ng poster natin is may makikita tayong mga libro na may nakalagay na bumbilya, at alam naman natin na ang bumbilya ay sumisimbolo sa kaalaman ng isang individual. So bali yan yung pinagmumula ng liwanag dito sa loob ng poster na to. By the way nga pala, kung sa nagtatanong kung paano malalaman kung saan ilalagay yung dark part at saka yung light part sa isang poster, syempre bumase kayo sa pinagmumulan ng liwanag dito sa loob ng poster mo o sa poster na gagawin mo. Tulad yan, yung bumbilya, yung mga ilaw, syempre doon magmumula yung pinaka light part hanggang mag-shading siya sa pinaka dark part. Yung pinaka dark part syempre is yung part na hindi na tatamaan ng pinaka liwanag o yung tipong parte na hindi na aabot ng liwanag. So alam niyo naman yan, yung parang shadow process lang yan. Aralin nyo yan, mas magiging maganda at mas mapapaganda nyo yung poster nyo kapag once na binigyan nyo ng pansin yung paglalagay ng mga ganitong shadings sa pagkukulay dito sa loob ng poster nyo, no? So balik tayo sa pinaka topic ng ating poster. Dito sa poster natin naglagay din tayo ng orasan, no? Isa yan sa pinag-aaralan natin sa elementary level, no? Ang tamang pagtingin ng oras, no? Sa segundo, minuto at ng siyempre yung oras na. Kung anong oras na, yan kasama sa pinag-aaralan. Din sa counterpart na side niya is yung
sunglass ba tawag yan, o hourglass, no? Yan, sundial. Sundial ba tawag yan? Hindi ko ano eh. Pero basta yung orasan na may buhangin, isa rin yan sa pinag-aralan dati sa elementary level kung paano tumingin ng oras niya. Syempre, alam naman natin na kapag once naubos yan, automatic is nabuo mo na yung 24 hours ng buong isang araw. So, syempre, sa next na symbol is makikita nyo meron dong ruler. Pero yung ruler na ginamit ko is yung triangle na nga, no? Syempre, para ma-occupy natin yung space, no? Bali kasama sa pinag-aaralan yung mga measurement, inches, centimeters, millimeters. So, ayan, kasama sa pinag-aaralan sa elementary levels. Drawing tayo ng simbolismo ng mga buildings dun sa taas, no? Bali, syempre, hindi natin ma-determine kung ano ba o para saan ba yung mga buildings na yan. So, nilagyan ko ng label, no? Nilagyan ko ng school para ma-distinguish lang kung ano ba yung building na yun o kung para saan ba yun at kung ano yung meron dun sa mga buildings na yun. So, parang nire-represent niya is yung school. So, ayan, isa yan sa dapat yung bigyan ng pansin, no? Kapag once na hindi nyo kayang bigyan ng pagpapahulugan kung ano ba yung mga buildings na yun, pwede kayong gumamit ng labels. At sinasabi nila na bawal gumamit ng mga words, hindi yun totoo. Need yung gumamit ng mga labels kapag hirap kayong express o i-describe kung ano ba yung object na yun. Para lang malaman ng judges kung ano ba yung tinutukoy ng symbol na yun. Lalo na, syempre, maraming pwedeng bigyan ng pagpapahulugan about sa object na ilalagay nyo. Susunod is yung Crayola. Syempre, kasama yan. Lagyan na rin natin yung symbolismo. Syempre, para makulay ang buhay. Parang itong poster natin, no? Sobrang makulay, buhay na buhay. At by the way, sa mga kulay na ginamit natin is gumamit tayo ng mga matitingkad na kulay, no? Syempre para buhay na buhay nga at para syempre mas mabilis mapansin ng judge kapag once na nakita nila yung poster natin. Lalo na kapag once na pinagtabi-tabi na yung mga poster ng mga kasali doon, no? So, ayan yung ginamit ko. Actually, yan talaga yung pinaka ginamit kong kulay noon. Bali, hindi ganong kapino noon, pero ngayon, may kita nyo naman kung ganong kapino na ako gumamit ng oil pastel. Dati kasi medyo hindi pa ako sanay gumamit ng mga shadings at saka yung pagbe-blend ng kulay ko dati is hindi ganyan katingkad at kalinis, no? Syempre nga, elementary level pa lang tayo nung time na yun. Eh, hindi masyadong kaklaro yung paggamit natin ng blending ng color, no? So, ayan, syempre habang tumatagal at medyo nagagamay natin yung paggamit ng oil pastel is ayan nagpunta sa ganyang resulta, no? By the way, ayan napupunta na nga tayo sa paglalagay natin ng background. So sa paglalagay ng background, gumamit ako ng black. Naglagay ako ng black, no? Tapos after nyan, papatungan ko ng ibang kulay. Yan ginamit ko is color green. Gumamit ako ng shadings na blacks, tapos pinatungan ko ng kulay green. Bali dark to light nga yung ginamit kong kulay dyan para makabuo ako ng panibagong kulay, no? Bali parang naghahalo yung black sa green. Kasi syempre, hindi naman ganun karamihan yung pastel na ginagamit natin at need natin gumamit o gumawa ng panibagong shading ng kulay. So ayan, mag-explore kayo at mag-experiment kayo lalo na sa paggamit ng pastel kasi marami kayong magagawa dyan. So ayun lang, tapos na yung poster na ginagawa natin at lalagyan na lang natin ng mga coating details at lilinisin na lang natin yung poster na nagawa natin. So ayan, tuloy-tuloy lang sa panonood. Kung umabot nga kayo sa video na to, maaari sanang paklik natin yung subscribe button at saka yung share button, no? Para mas marami pang makanood at makapanood ng video natin sa ating channel. So ayun lang, thank you and God bless. Ipakita na natin ang finished product.